may criminal case? If so, if yung mga ginawa ni PRRD is crime against humanity, bakit naging presidente pa si Bongbong Marcos? Kung crime against humanities lang, napakaraming nagsampa ng kaso against Ferdinand Marcos Sr. Until now, hindi pa rin ina-acknowledge man lang ng pamilya Marcos yung mga krimen na ginawa nung kanilang ama nung nakaupo. Namatay na lang si si Marcos Sr. ni hindi man siya nanagot dyan sa sinasabi ninyong crime against humanities. Mas marami pong namatay nung panahon ni Marcos Sr. noong martial law. Kaya anong pinagsasasabi ninyo? Crime against humanity. So, tingnan natin, ano bang ibig sabihin ng crime against humanities daw? Nakakahiya ang ginagawa ni BBM. Ayun na nga Kaya ngayon ang challenge natin sa mga basher. Hindi pwedeng basta bash lang ng bash. Kailangan kapag nag-bash, may laman. Hindi pwedeng kokey, pangit, negro. Hindi pwedeng ganun. Hindi na ako naaasar doon. Putangin na nyo naman. Diyos ko naman, ang tanda ko na to. Ang tanda ko na to, kung sabihan nyo ako ng maitim, alam ko na yun. Siguro bata pa ako, inaasar na ako ng maitim. Ngayon pa ba naman ako maiinis? Kayo talaga, Tuloy po ba yung meet and greet sa Shibuya? Yes, Nancy Fukumura. Sa December 29, 11:30 a.m. po yan. Pakita ko na nga. Wait lang, Dahil lang, ilagay ko na dito. Just a moment. Asa na ba yun? Eto. Airdrop ko na nga ito. Ayan. I-open natin. Open. Eto. Hoy. Ay, wait lang Ay, pakita ko na. Wait lang. Ito. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan, mga bossing. Kung nakikita nyo, mga bossing, ayan po. Yung ni Inday Sara. Yan pong picture ni Inday Sara. Ayan, December 29, 2024, Sunday, 11:30 a.m. to 3:30 p.m. Panawagan ng pagkakaisa or Peaceful March. Shibuya Station, meet up sa may Hachiko statue. Tapos maglalakad tayo papunta ng Jingodori Park. Diyan sa may Tokyo. Jingodori, alam ko dyan lang yan, malapit sa malapit lang yan sa may Yoyogi Ayan, so pumunta po kayo dyan mga bossing yung mga malulupit natin mga bossing dyan sa sa Tokyo, yung mga gustong Jing Corpus, Boss Dada, basta ako, December 27, andyan ako Shinjuku. Hindi ko lang alam, wala yata kami noon. Bahala na, mag-message na lang tayo kasi ang alam ko meron kaming niyan papunta na kami ng Mount Fuji niyan kasi punta kami ng Mount Fuji. Kami, mamamasyal kami doon ni Banat Bay. Basta message tayo. Di ba? So ayan nandiyan na sa screen. Yung mga nandirito sa yung mga ayan si Enicon Enes. Punta, ayan 11 o'clock, 11:30 ng umaga hanggang alas 3:30. Magalakad-lakaw-lakaw tayo dyan. Magla-live ako niyan na manood kayo sa akin sa Hachiko ang Osaka kami. Nako po. Basta magla-live ako niyan, yung mga hindi makakasama, magano na lang tayo. Manood na lang tayo ng live stream ni Boss Data. Maglalakad tayo, habang naglalakad tayo, ila-live stream natin yan. Okay ba sa inyo yan? Okay ba sa inyo? Tapos mag-interview tayo dyan ng mga mag-interview tayo dyan ng mga aaten para alamin natin kung ano ba ang kanilang mga saloobin, ano ba ang kanilang mga hinaing sa ating bayang Pilipinas. Punta dyan si Coach Oli sa Japan. Opo, pupunta si Coach Oli sa nandito na siya after Christmas. Nandito na si Coach Oli at saka nandito na din si Madam Mocha. Hopefully makapunta kami lahat diyan. Ako, si Banat, si Mocha, si Coach Oli, pupunta po kami diyan. So make sure na kayo pong mga kayong mga taga Tokyo or yung mga malapit lang sa Tokyo, mga taga Kawasaki, mga taga Yokohama, yung mga malalapit lang, magpunta kayo dito para suporta natin kay Madam DP Inday Sara. Ayan. Hindi ba?
Ay, hello, Nanay Morning Dew. Miss na kita. Kamusta naman ang nanay kong magkaiba tsinelas? Nanay Morning Dew, how are you? Balita ko, sa sobrang mamahalin ng mga tsinelas mo, gusto mong suotin sabay-sabay Chanel sa kabila, Hermes yung kabila. Ibang klase talaga nanay ko Nanay Morning Dew, kamusta mo ako kay Ate Che nandiyan dyan pa ba si Ate Che? Huwag na siya bumalik kamo doon sa abroad. Susweldohan ko na lang siya. Huwag na siyang umalis. Diyan na lang siya sa tabi mo. Balea Quito, maraming salamat. Hans Jia, thank you very much sa iyong pagpapamember God bless you. Ako sa Chiba, sayang di ako makakapuntan ako. Huwag kayong mag-alala kasi kapag punta naman namin dyan, magla-livestream naman tayo at manonood naman tayo. I-cover naman natin yan para at least updated kayo o kung anong mga kaganapan. Hindi naman sigurado kung hindi naman sobrang dami tao niyan. Sakto lang mga tao niyan. Pero ang importante, yung makapaglabas tayo ng ating mga saloobin ng peaceful. Hindi masiguro naman dito, hindi na bawal yan, no? Hindi ka na siguro ipapatawag ng yan. Hindi ka na ipapatawag ng NBI niyan. Sayang ang layo na sa live nyo na lang ng Banateros makapanood. Okay lang po yan basta makapanood. Nandito, bigyan mo na lang daw ng pangnegosyo. Oo, magnegosyo na tayo. Ate Che, wag mo nang umalis. Dito ka na lang. Magtinda na lang, mag-deliver na lang tayo ng itlog. Tsaka ng ng yelo. Sigurado walang walang lugi. Oy, salamat kayo Nancy Fukumura. God bless you. Thank you very much sa iyong pagmamahal sa channel at sa inyong pagbibigay liwanag sa buhay ng live stream ni Boss Dada. Oo, pasensya na kayo hindi tayo nakakapag-live noong mga naharang araw kasi sobrang busy natin Oo, tsaka sabi ko nga, mag-ano na lang muna tayo, mag-relax lang muna tayo konti pagka may pagkakataon, mag-live. Kaya mag-like, mag-subscribe kayo sa channel natin at mag-hit kayo ng notification bell dahil para lagi kayo notified. Same goes with yung ating Facebook page. Meron po tayong Facebook page. Mag-ano po kayo, subscribe po kayo and mag-follow, mag-like at mag-share ng mga content natin sa Facebook. At syempre, yung isang channel natin, yung Boss Dada TV YouTube channel, Boss Dada Official YouTube channel, mag-subscribe din kayo dyan. Syempre, lahat ng mga social media platforms, accounts ng SMNI News, DZR 1026 News, sa kapartner mo sa Balita at Serbisyo, SMNI News, yung kanilang Facebook, i-follow po ninyo, i-like po ninyo, i-share ninyo, dahil SMNI na lang po ang naghahatid ng matinong balita sa Pilipinas. Okay, wag po ninyong kakalimutan yan. Boss, papuntahin ko yung mga classmate ko dati nung high school sa 29. Talaga nandito sila sa Japan? O sige, punta lang dito tapos mag-selfie kami kamo. Magkita-kita kami. Talagang tuwan-tuwa nga ako nung nalaman ko na meron dito at least makakapunta Banateros. Alam niyo naman ang Banateros pupunta yan kahit saan lupalop basta kaya namin. Basta wala lang tayong mga appointment, go tayo dyan. So talagang we cleared. Ako si Banat Bay and Coach Oli, we cleared our schedule to attend dyan sa na yan. Para mag-attend dyan sa gathering na yan, peaceful gathering na yan dyan sa Shibuya. So kita-kits tayo dyan mga boss, magtawid-tawid tayo doon sa may sikat na tawiran dyan. Hindi ba? Ayun na nga. So, magsimula na tayo ng ating balitaktakan. Again, maraming salamat mga bossing sa inyong suporta sa ating channel at maraming salamat sa inyong tulong dahil kung wala kayo, sabi ko nga sa inyo, wala pong mga nagbabayad sa atin ng mga politiko. Wala pong nagbabayad sa atin ng politiko at wala din pong nagbabayad sa atin na kung sino-sino ang mga private sectors at private person. Tayo po ay nandito, tayo po ay nakikipaglaban sa araw-araw na ginawa ng Panginoon sa mga katiwalian sa gobyerno. Ang atin lang pong pinaguhugutan na yung pagmamahal natin sa bayang Pilipinas. Kaya meron talagang may-ari sa amin at meron talagang nagbabayad sa amin. Kayo ang mga Banateros na hindi nakakalimot mag-share ng kanilang blessings dahil sa inyong mga blessings meron tayong mga ginagamit. Unang-una sa lahat, pang-upgrade ng ating mga equipment, pagpapaganda ng ating live stream,
meron tayong ginagamit sa ating maliliit na mga kawang gawa. So maraming salamat sa inyo, dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging mabilis yung ating pag-angat, katulad ng ilang libo na lang mga bossing. Less than 3,000 na lang at tayo ay ma-achieve na natin yung unang milestone ng ating ng ating channel, which is yung ma-achieve yung or ma-receive yung silver play button. Nakukuha lang kasi yan after natin ma-achieve yung 100,000 subscribers. And maraming salamat, dahil malapit na. Happy birthday, J. Guevara. Oo nga pala, binabati ko ng happy birthday yung aking kapatid na si J. Guevara. Kasi J. Guevara, maraming mga pasalubong yan Maraming mga binigay na pasalubong yan si para kay J. Guevara, galing kay Boss Jack kaya natin yon. Hindi pa natin naayos kasi sobra pagkadating natin ng Pilipinas, natulog lang tayo, kinumagaan, umalis na naman tayo papunta rito Kaya ayan. Oy, Black Mamba, buhay ka pa pala. How are you? Mabuhay ka. Kamusta na? Mabuhay ka at sana ay ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Balita ko, in love ka daw ngayon. Ikaw talaga ha, ingat-ingat sa pagmamahal. Baka mamaya yan. Baka huli mo na yan ha. Black Mamba, thank you very much sa iyong pagpatnubay. So ayan na nga, magsimula na tayo. Magandang hapon mga bossing. At tayo nandito na naman ngayon para maghatid ng mga walang kwentang balita na nangyayari sa bayan natin. Nako po, Banateros, Panda 23, happy birthday Sir JG. Nako po, si Banateros sa Panda 23, maraming salamat. Sayang hindi tayo nakita sa Amerika, no? Sayang, nagtago ka Nung nasa Amerika ako, nagtago ka. Walang hiya naman, Banateros Panda 23, maraming salamat sa iyong generosity. Huwag ka mag-alala, makakarating kay J. Guevara yan. J. Guevara, meron kang regalo sa akin. Antayin mo lang ang regalo mo sa akin na na mga bagay-bagay galing sa estates. Hindi kasi namili din kami diyan ng ipinamili kami ni Windel ng mga at saka ni Boss Jonard Bulangis ng mga gagamitin namin diyan sa aming show sa Banateros Seminay. Ayan, thank you very much din kay RYC Vlog. Thank you very much RYC Vlog sa iyong pagpatnubay. Mabuhay ka. Ito nga, sabi ko nga sa inyo, napaka-importante nito mga ibinibigay nyo na ito, dahil ito yung ginagamit natin para tayo ay mas mag-improve pa yung ating pagla-livestream at yung ating paghahatid ng mga paghahatid ng mga balita at serbisyo sa mga kababayan natin. So ayan na nga. Ayan, so thank you very much again for all your support. So ano ba ang una natin pag-uusapan? Nako po, balita ko. Ano ba itong crime against humanity? Kasi kakasuhan daw si PRRD ng crime against humanity ng mga congressman. Naglipat kami ng new place. Naku, sayang naman. Di sana pinatulong mo ako maglipat ng new place, 'di ba, Banateros? Ang lakas-lakas ko, kahit limang cabinet kaya kong buhatin. Di sana nakatulong pa ako sa iyo. Makabawi man lang ako sa mga ibinibigay mong tulong sa channel natin, 'di ba? Ikaw talaga. But anyways, going back, dito na nga tayo sa Quadcom. Ano masasabi ninyo doon sa ikakaso? Sabi ni Jason Kapispisan, anong kaso? Wala namang ebidensya. Nako, magandang pag-usapan talaga natin to. Sige, ilagay ninyo mga bossing kung ano yung inyong mga saloobin patungkol dyan sa ikakaso ng gobyerno or planong pagkaso ng mga congressman. Paano kasi, sino ba magkakaso sa kanya? Mga congressman ba? Hindi. Ang magkakaso sa kanya, dapat yung mga apektado. Halimbawa, ako, namatay anak ko, magkakaso ako, ganon. Halimbawa, yung kapitbahay ko, namatay yung tatay niya, pinatay yung tatay niya, yun ang magsasampa ng kaso. Hindi pwedeng Congress ang magsasampa ng kaso sa korte. Kumbaga, yung mga congressman, panuntunan lang yung sa kanila. Kumbaga, nagkandak tayo ng series of investigations in aid of legislation. Ang kanila lang makapagpropaganda. Ang kanila lang po makapagrekomenda. At yung mga biktima mapilit nila na magsampa ng kaso
against Pangulong Duterte. Ganun yun. Yun ang kayang gawin ng Congress, makapag-advise. Kasi sabi nga, pakakasuhan. 'Di ba? Pakakasuhan ng Kamara, ng Quadcom. Kumbaga, nag-come up na ang Quadcom ng resolution at doon sa kanilang resolution, si PRRD ay mukhang nagkasala against ng crime against humanity. Lumabag sa karapatang pantao. According to them. Now, ang question, yung bang kanilang resolution at verdict, ano ba yon? Tatanggapin ba sa korte yon? Hindi tatanggapin ng korte yan hanggat walang nagsisimulang magsampa ng kaso against him. Sabi nga ni Putragis, legislation sila eh. Gagawa sila ng batas. All they can do is to i-recommend. Mag-recommend. Kung magsalita sila sa mga privilege speeches nila eh. Parang, ito po ay sindikato ng bla 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 bla. Ang tanong, valid ba yung yung opinion mo bilang isang kongresista? Yung House of Representatives, whatever they say about a certain supposedly crime na nakomit, valid ba yung opinion ninyo bilang ahensya ng gobyerno that you are? Hindi po. So whether magsalita kayo dyan, mag-privilege speech kayo na si Duterte ay ganito, si Duterte ay ganyan, the fact na political ang ang entity ninyo, yung inyong mga sinasabi against Duterte ay purely political. Hindi lang po yan magiging political kapag naisampa na yan sa korte. Ayan na. Kapag ang jurisdiction nasa korte na, doon lang po hihinto ang pagiging political ng isang bagay. Tama? Diba? Sabi nga nila, ang crime against humanity, yung bawasan mo yung pondo ng PhilHealth. Yung hindi ka mabigay ng pondo sa PhilHealth, bawasan mo yung pondo ng education, ng edukasyon, bawasan mo yung pondo ng military. Yan po ang crime against humanity dito sa Pilipinas. Karapatan po ng bawat Pilipino ang magkaroon ng magandang edukasyon. Ang crime against humanity, mga bossing, yung ibinoto ka ng taong bayan, yung binudol mo yung taong bayan na nagboto sa'yo, yun ang crime against humanity. Yung nangako ka ng 20 pesos na kilo ng bigas, tapos hindi mo ma-achieve, yun, crime against humanity yun. Yung nakakahuli kayo ng mga drugs pero walang drug lords, crime against humanity yan. Yung pong nakakahuli kayo ng mga smuggled goods pero wala yung smuggled, yung nag-smuggle or smuggler, crime against humanity yan. Yun pong gutumin ng mga putang inang mga rice traders, etong mga rice natin, farmers natin, yung pong wala kayong konkretong proyekto para sa mga magsasaka natin, krimen po yan bilang halal ng mamamayan sa gobyerno. Yan po ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao, crime against humanity. So, makikita ninyo na kaliwat kanan, mga bossing, yung patutsada ng mga congressman sa kanilang mga privileged speeches, kesyo crime syndicate daw ang Duterte, kesyo ganito, kesyo ganyan. Nung nandoon naman si Duterte sa harapan ninyo, hindi nyo naman siya naidiin. Wala naman kayong nakuhang sagot sa kanya. Mukha naman kayong mga basang sisiw nung nandoon na siya sa harapan nyo. Hindi nyo nga siya napaamin doon sa mga ipinalalabas ninyo. Ang single na inamin ni PRRD doon is yung ako ang may kasalanan na lahat. I take full legal and moral responsibility sa lahat ng mga nangyari because that's how a chief executive should act.
lahat ng nangyari under your administration, whether it's good or bad, that's all on you. Kaya inaako yun ni PRRD. Now, can you convert that into a criminal case? If so, if yung mga ginawa ni PRRD is crime against humanity, bakit naging presidente pa si Bongbong Marcos? Kung crime against humanities lang, napakaraming nagsampa ng kaso against Ferdinand Marcos Sr. Until now, hindi pa rin ina-acknowledge man lang ng pamilya Marcos yung mga krimen na ginawa nung kanilang ama nung nakaupo. Namatay na lang si si Marcos Sr. ni hindi man siya nanagot dyan sa sinasabi ninyong crime against humanities. Mas marami pong namatay nung panahon ni Marcos Sr. noong martial law. Anong pinagsasasabi ninyo? Crime against humanity. So, tingnan natin ano bang ibig sabihin ng crime against humanities daw ayon kay Ed Lingao. Tingnan nga natin etong kanyang balita at ating busisiin. Tingnan natin kung pasok ba ito. The next performance will start momentarily.